Mga kababayan, nagsimula na po ang official filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyong 2025 at medyo mainit na po usapan na yan dahil bukod sa kaliwat ka ng paghahanda para sa eleksyon ay naging maingay din yung mga pangalan ng mga kumakandidato, Patrick. Ayan nga, nagsimula na ngayon COC filing at nakita na ng publiko kung sino yung mga nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. At Audrey, para nga magkaroon tayo ng kumbagay prospect at clear view tungkol sa mga kandidato at sa paparating na 2025 election sa kabuuan, ay makikipagkwentuhan tayo sa political analyst na si Professor Froilan Canilong. Magandang umaga, Prof. Morning, Prof. Yes, good morning, Audrey, at good morning din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Alright, Prof, gaya ng nabanggit po kanina, nagsimula na po yung filing ng Certificate of Candidacy at ay may mga politicians na po na nag-file ng kanilang COC. Ano po ba yung napansin ninyong mga trends sa mga politiko na tatakbo para sa midterm election? Marami po bang dati ng politiko o lamang yung mga bagong mukha? Well, basically, yung composition ngayon, hindi natin masasabi na talagang lumalamang yung mga bagong mukha. Actually, there are a lot of comebacking politicians right now. There are a lot of seasoned politicians as well that are trying to vie again for the 2025 elections. Nakita naman natin ito dun sa mismong senatorial slate ng ating Pangulo, yung kanilang coalition, yung kanilang alliance ng Bagong Pilipinas. So, nakita natin na karamihan dito, mga comebacking senators with the exemption of Abby Binay and the likes of Camille Villar, karamihan sa kanila talagang mga datihan na sa larangan ng politika. May mga bagong mukha rin naman na nakikita natin na pumapailang lang sa mundo ng politika. Kagaya halimbawa dito sa Manila, I believe may isang bagong habol. I think Sam Versosa is actually trading his guns for the mayoralty candidacy for Manila. And then, alam nyo, ito kasi pag-file ng Certificate of Candidacy is really more, not just a procedural requirement. Para sa akin, it's more of a political statement. Yung mga nauna nagfa-file, syempre, parang gusto nilang ipakita na sila ay talagang handa sa kanilang mga supporters, na talagang sila ay ready na sumabak sa larangan ng politika. Yung iba naman na medyo papalit ng kanilang pagpa-file, kumisan nag-aantay pa yan ng mga takbo ng mga alliances, nag-aantay pa ng suporta ng kanilang constituents, at kumisan nag-aantay rin sila ng sapat na funding para sa kanilang pagsabak sa eleksyon. Prof, this is Patrick. Marami tayong nakitang young candidates. Pero Audrey, napansin din natin, mayroong mga nag-file ng COC po, mga vloggers at content creators. Influencers. Influencers. Sa tingin nyo ba, Prof, paano nila mababago yung political spectrum o paano sila magkakaroon ng impluensya rito? Well, basically napakalaki na maaari nilang maging impluwensya, primarily because of their clout and yung kanilang reach. Many of these bloggers, kagaya nakikita natin, I think this is Diwata ngayon na nag-file din, makikita natin na talagang malaki yung kanilang impluwensya sa taong bayan because araw-araw sila nakikita. Actually, mas ngayon mas pinapanood nga na ngayon yung social media kumisan kaysa sa mga mainstream platforms, and I think this will give them the necessary boost for their candidacy. But I think more than the popularity that these people actually possess, we still need to look into the very core of why we are trying to elect them in the first place, and I think it will redound to the competency, to the track record, to the experience, and to the capability as a whole, para talaga makilala natin or makilatis natin sila ng maigi. Siyempre, every year may mga nuisance candidates pa rin tayo na siyempre i-weed out yan ng COMELEC later on. May mga perennial mga nuisance candidates naman tayo. And siyempre hindi natin inaalis yung kanilang karapatan naman bilang mga Pilipino to exercise their right to run for public office. Prof, inalista po ng COMELEC ang requirements sa financial capability at popularity ng isang candidate. So, palagay niyo po ba mas dadami pa yung mga nuisance candidate sa pagluwag ng restrictions o ng requirements na ito ng COMELEC?
Definitely, no. Mas lalong dadami, no. Pero yun nga, I think this is a way of the COMELEC trying to level the playing field because masyado kasing masyado nagiging masikip kumisan yung ating political spectrum dahil nga ang nabibigyan lamang ng pagkakataon ay yung talagang merong mga kakayahan, merong pangalan, meron ng public image na sinasabi, no. So we also would want to give the chance to other people, no, and that even if they do not possess the financial capability, but then again they are really willing to serve and that they have the heart and the passion for public service, siguro kailangan din natin mapagbigyan sila ng pagkakataon, no. So I think this is a good move on the part of the COMELEC, pero kasi sila rin naman eventually later on, as a part of their ministerial function, ang magdedetermina, no, kung sino ba talaga yung mga matatawag nating na nuisance candidates. Prof, marami nga po ang gusto ng taasan yung standards o qualifications sa mga tatakbong kandidato para sa iba't ibang posisyon sa bansa. Pero bakit nga ba hindi pa rin ito nababago, Prof? Well, basically because this is enshrined in the Constitution, we have minimum requirements set, no. Actually, isa nga sa pinaka minimum requirements set even for the national government positions na matataas talaga is just a basic literacy component, no. So just the ability to read and write. And I think this actually goes side by side with the right of every individual na makibahagi, no, sa ating larangan ng politika, because if you're only going to put a barrier, no, kung magkakaroon tayo ng limits na yung dapat lamang makakahabol ay yung mga may pinag-aralan o mga nakapag-aral, effectively we are ostracizing or inihiwalay na natin yung mga tao na walang kakayahan makapag-aral pero may kagustuhan din namang maglingkod, no. Pero sa aking pananaw kasi siguro maaring akma ito dung sa unang panahon, pero ngayon kasi meron na tayong universal access to tertiary education, no, na lahat may kakayahan na mag-aral at makakuha ng college degree technically. So ngayon kapag hindi ka nakapag-aral at nakapagtapos ng college degree, it's already on you, no. It's no longer a problem on the part of the government. So I think it's high time that we also try to increase the level of competency and the requirements, particularly on the academic front nitong ating mga humahabol, no, sa larangan ng politika, because hindi naman biro, ito hindi naman madali ang ginagalawan nilang mundo just in case they will win, no. So marami nga tayong mga nananalo pero kumisan hindi nila alam kung anong gagawin nila after they secure the victory. So I think it's imperative, no, that we also try to see kung paano natin mababago itong qualifications na to, kasi this is going to be for the benefit of everyone practically. Okay, bilang panghuli, Prof, sa palagay niyo po ba, nakailang eleksyon na tayo, no? Yung kamalayan po ba ng mga botante o ng mga Pilipino, nasaan na po tayo ngayon? Ngayong para sa midterm elections? Well, sad to say, no, yung ating political maturity, I think, is still trying to develop. No, wala pa tayo talaga doon sa level na masasabi natin we're already politically mature. No, kasi nga titignan natin dito kasi yung component talaga ng ating voting public. No, marami pa rin sa atin yung mga tinatawag nating masses and they comprise the majority of the voting electorate. Hindi nila masyadong naiintindihan kumisan yung dynamics, no. That's why voter literacy is very, very important. Halimbawa na lang, no, sa pagpili ng party list, no. Marami sa ating mga kababayan hindi alam kung anong party list, or kumisan pumipili sila ng party list, minsan nag-shade sila 3, 4 na party list when in fact isa lang dapat ang pipiliin. So I think yung sa level na yon medyo problematic pa rin. And then syempre nandyan pa rin yung perennial problem natin regarding vote buying and corruption during election. We haven't gone past that, and I think the reason for this is syempre we are still very much mired in poverty, and ginagamit itong election parang isang bihikulo, no, lalong-lalo na ng ating kababayan
kababayan na nasa laylayan para sila ay makakuha ng pondo, ng pera galing sa mga kandidato. And I think it undermines the integrity of the elections. So it's a very important political institution. So I think one of the ways by which we can counter this is by effective information dissemination. Kayo po sa media really will play a big part in this. Social media can also be used. No? Sana lang wala masyadong mga fake news na magpo-proliferate, no? Para lang talaga matulungan yung ating mga kababayan. Himayin at analisihin ng maigi and to have yung tinatawag nating right and meaningful discernment, no? Because this is going to guide us in our choice, no, for these elections, and it will guide our country again for the next 3 years, no. Napakahalaga po nitong halalan nito ng 2025. Mahaba-haba pa nga ang COC filing hanggang October 8 pa, di ba, Audrey? So, marami pang dapat That's right. abangan ang publiko at magkakaroon ng kumbagay clear view sa paparating na eleksyon. Maraming salamat po, Professor Froilan Calilong, sa inyong mga ibinahagi sa amin at sa pagbibigay pasilip kung ano ba ang mangyayari sa eleksyon 2025. Maraming salamat, Prof.